Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, kung nasaan man kayong ngayong mundo, mga kababayan ko, mga followers. Ayan, maraming salamat po lagi sa inyong panonood. So guys, for today's video po, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang isa sa gift na masaya po ako at lalong-lalo na masaya yung panganay kong anak sa Pilipinas. Guys, meron po tayong isang mabait na followers from Denmark. Nag-share po siya ng blessing sa anak ko. Bali Christmas gift niya po yun. Grabe guys, sa totoo lang, sobrang saya po nung anak ko nung nalaman niyang may nag-send ng pera sa kanya. At yun po ay nagkakalaga guys ng 5,000 plus yung pera. Kung sa pera sa Pilipinas. So galing po yung followers natin yun is from Denmark. Bali kwento ko lang sa inyo guys. Yung anak ko kasing yun guys, hindi ko pa nakikilala si sis. Matagal na siyang siguro mga ilang linggo na. Nagre-request yun sa akin na sabi niya sa akin, "Mama, gusto ko mag-alaga ng baboy." Gusto daw niyang bumili ng baboy. Ang sabi ko sa kanya, "Aba, ay maganda yan." Sabi ko sa kanya na wag muna ngayon. Sabi ko na wag muna ngayon, Tutoy, kasi nga wala pang pera si mama at medyo gipit pa. Sabi ko, kapag may pera na at may extra ako, bibili tayo ng baboy na alagaan mo. So yung anak ko kasi guys, mahilig talaga siya guys sa mga animal. Ayoko na sabihin yung Tagalog kasi baka mamaya na naman tayo ni Meta. So yung anak ko guys na panganay ay mahilig talaga siya sa mga mga pet yan. So hindi ko alam ba't naisip niya ay gusto daw niya mag-alaga ng baboy. So yun nga sabi ko sa kanya na dahil wala pa naman akong ekstrang pera, dahil alam nyo naman yung buhay ko dito, trabaho, bayad, bili ng pagkain, bili para sa bata. So ganun lang. Hindi kapag may sobra-sobra talaga na, pero naglalaan naman ako sa anak ko sa Pilipinas lang. Kaya lang guys, sobrang liit lang talaga asing pang allowance, pang kain, ganun. So hindi ko na kayang magpadala sa anak ko nung pang extra talaga na alam niyo yung kasi 11 years old na siya ba. Kanya ipag-pray mo, sabi ko ipag-pray mo na mas marami pang tayong dumating na follower at maraming manood ng mga video ko sa Facebook at saka sa YouTube para sabi ko na one day na dumating man na ma-monetize ako at makasahod ay di may pambili tayo ng baboy, hindi lang isa, dalawa pa, okay, 3, sabi ko. So, yun guys, alam mo yun, hindi mo talaga ina-expect. Iba talaga kapag, alam mo yun, yung si Lord talaga ang gumagawa ng way. Kita mo guys na yung follower kong yun, hindi ko ina-expect na sabi niya, "Rona, bigyan mo sa akin yung details nung pwede kong sendan sa Pilipinas sa anak mo or sa magulang mo para mag-send ako ng pa-Christmas gift ko para sa anak mo." So yun nga, binalita ko sa mama ko, sa papa ko, binalita ko sa anak ko na yung anak ko guys, sa totoo lang, sobra ang tuwa, sobra ang saya. Hindi pa man nahawakan yung pera, naghanap na ng baboy. Guys, nung na-receive na nila yung pera, nung napadala na ng follower natin, bumili yung mama ko ng kailangan sa bahay, katulad ng pagkain, bigas, ganyan. And then, kasi nagpiesta sa amin sa Marinduque sa Buwak, yung capital ng probinsya namin. Bumili yung anak ko sa Baratilyo ng t-shirt, short, ganun. Tapos sabi ko, kailangan mo magtira nung gusto mo, sabi ko sa kanya. So, yung tira ng pera guys ay binili ng mom ni Tutoy. Tutoy kasi ang tawag ko sa anak ko sa panganay. Kasi ganun sa amin guys sa Marinduque, Tutoy, Nining. So, bumili sila kasama ng papa ko. Bumili sila ng isang pig. Yan. Bumili sila nung pig ba na alagaan nila. So yun guys. So ito yung video guys na ipapakita ko sa inyo kung gaano kasaya yung anak ko guys. At lagi na lang nandun siya dun sa alaga niya. Bossy! She mommy! She Bossy! Bossy. Po akong
ngayon na 11 years old na po na anak at lalaki din. So, 3 po sila. Ang panganay ko pong anak, ang pangalan ay Kurt Andre, Jacob, and Daniel. Yun. Lahat po sila ay kinuha ko yan sa Bible. Gusto ko rin magpasalamat sa isang followers natin na hindi ko pa na-upload yung video guys. Kasi nga yung pagkakuha ng video nila ng birthday ng anak ko ay hindi man maayos, hindi man clear. Tapos meron pang music. So, hindi ko siya ma-upload. Gusto ko magpasalamat din dun sa isa sa follower natin na noong November 7 pa yon yung video na yun. Hindi ko talaga ma-upload guys kasi nga may music. Nagpadala rin po siya ng pa-birthday sa anak ko noong November 7. Before yun, November 7, nagpadala po siya ng pang pa-birthday. Bumili po yung anak ko binilan po niya ng cake. Bali, nagpadala po siya ng cash sa GCash. Tapos binili po ng latutoy ng anak ko, ng magulang ko ng cake at panghanda sa birthday niya. So nag 11 years old po yung anak ko. Nakapaghanda po yun dahil guys yung isa sa follower natin ay nag-send po ng pera nung nag-send po ng blessing ng pa-birthday sa anak ko. So ilagay ko na lang dito guys sa video. Yan, ipatong ko na lang. So ganyan po kasaya yung nangyari sa anak ko. Maraming salamat guys sa inyo, sa iyo sis na nagpadala ng pera sa anak ko nung birthday niya. At syempre dito sa yung isa sa follower natin yung guys, taga Pilipinas yun. Ayan, si Sis Mylene. Hindi ko nabanggitin yung kadugsong na apelyido kasi ayaw niya talaga magpabanggit. And then itong si Sis na taga Denmark, ayaw din niya magpabanggit ng pangalan. So guys, yung taga Denmark na yun guys, sobrang bait niya. Hindi lang yung anak ko napadala niya, pati ako nag-send din yun ng blessing sa akin nung last 2 weeks ago. So, gusto ko magpasalamat sa iyo sis, sa inyong dalawa na hindi man ako makabalik ng tulong, hindi man ako makabalik ng tulong na ibinigay niyo sa akin na gift, ganyan. So, si Lord na ang bahalang magbalik niyan sa inyo guys. Pero I know one day na magiging maayos din ang lahat. Magtuloy-tuloy lang itong Facebook ko guys. Patuloy nyo lang ako suportahan and one day babalik ko yung tulong na yan sa inyo sa mga nangangailangan. Alam ko kasi guys yung pakiramdam na wala, as in walang wala na alam ko. So alam ko one day maging maayos din ang basta yung ayoko na magsalita guys kasi mahirap kasi magsalita ng tapos ba, diba? Gagawin ko na lang yung maitutulong ko rin sa iba na alam ko yung na-experience ko kasi yung walang-wala guys na-experience ko, dumating din ako sa time na wala, as in walang pambili, ganon. So nandito pa ako sa ibang bansa na walang kakilala, walang kamag-anak, walang pamilya. So I experience a lot guys pero parang hamon na din yun sa akin guys. Parang mas lalong naging matatag ako dito sa lahat ng mga naranasan kong problema dito sa ibang bansa. Hanggang dito na lang guys, and yun, God bless you all guys. At syempre guys, gusto kong magpasalamat po sa inyo, sa mga followers ko. Yan, syempre kayo guys, ang inspirasyon ko rin. Dahil patuloy pa akong gumagawa ng mga video kahit sobrang pagod ko na po na alam niyo yung guys, minsan, kung alam niyo na minsan, tinitingnan ako ng mga tao kasi nagbablog ako sa tren, nagbablog ako sa daan. Pero ito na yung, ito na yung parang extra income ko yung pagbablog. Pero hindi pa naman po ako sumasahod sa pagbablog guys. Hindi pa po ako nakasahod sa Facebook. Ayan, so I hope one day maranasan natin sumahod din sa Facebook guys. So ayan, maraming salamat sa inyo guys, sa mga support nyo sa akin, support nyo sa amin ng mga anak ko, yan sa page ko. Yan, maraming salamat. Hindi nyo lang alam guys kung gaano laking tulong ng ginawa nyo sa amin, panonood, pag-share ng video, pag-like or pusuan ng video namin. Yan, maraming salamat po sa inyo. God bless you all guys, at mag-ingat po tayong lahat, mga kapwa kong OFW, nasaan man kayong bansa. Yan, mag-ingat po tayong lahat. Huwag niyong kalimutan ang sarili niyo guys. Yan, medyo antok na ako guys kasi 12 o'clock na dito. Dapat kasi kanina pa ako nag-vlog, kaya lang kasi guys si Jacob
gusto niya pag matutulog ay lagi ko siyang katabi. Tabi niya pala ako at kailangan minamasahe ko yung binti niya bago matulog siya. So ako naman nakatulog na rin. Kaya hindi na ako nakapag-video, hindi rin ako nakapag-edit. Kaya pagkagising ko, naligo ako. So ayun guys, hanggang dito na lang guys. Ingat po tayong lahat. Maraming malapit ng Christmas. So yun, next time magla-live naman ako. Bye!